Dumating si Secretary of State John Kerry, nagpulong sa liderato ng Ukraine at nag-recognize ng State Department na ito ang bagong liderato ng bansang Ukraine. Muling nanawagan sa mahinahon na solusyon para sa mapayapang paraan ng pagbabago sa Ukraine. Invade another nation. There's a better way for Russia to pursue its legitimate interests in Ukraine. Russia can choose to comply with international law and honor its commitments under the Helsinki Final Act under the United Nations Charter. If it wants to help protect ethnic Russians, as it purports to, and if they were threatened, we would support efforts to protect them, as would, I am told, the government of Ukraine. But if they want to do that, Russia could work with the legitimate government of Ukraine, which it has pledged to do. Dumalaw na rin at nag-alay ng papuri sa mga taga-Kiev si Kerry habang umikot siya sa Liberation Square sa Ukrainian capital kung saan naganap ang people power ng Ukraine. Samantala sa kabilang banda, bilang suporta si Kerry ng $1 billion aid package para sa Ukrainian government na magmumula sa USA, EU, IMF at World Bank. Kasabay ng pagdalo ni Kerry, si Russian leader Vladimir Putin sa unang pagkakataon, nagpahayag sa media sa Moscow. If we see that lawlessness starting in eastern regions too, if people ask us for help, we have already an official request from the legitimate president, and we reserve the right to use all options at our disposal. Ani ni Putin, irespetohan ng Russia ang right to self-determination ng Crimea at Ukraine, at di sasakupin ito muli ng Russia. Halos 200 taon naging bahagi ng Russia ang Crimea na ang mamamayan doon ay karamihan ay mga ethnic Russians. Noong 1954, binahagi ito ng Russia sa Ukraine. Isa lamang ang bansa na nagpayag ng lantaran pagsangay sa ginawa ng Russia sa loob ng Ukraine at Crimea. Ito ang China. Sa likod ng pagkundiman nito ng karamihan ng mga bansa kasapi ng UN at EU, kasabay ng paghiling ng mga sanctions laban sa ginawa ng Russia. Ang Chinese Foreign Ministry nagpaunawa sa ginawa ng Russian President, pero humiling rin ng Chinese Foreign Ministry na ang karapatan ng mga taga-Ukraine ay dapat re-respetohan ng lahat ng mga bansa, pati ng Estados Unidos at European Union. Para sa Telebisyon ng Bayan, Mike Cohen, PTV News.